Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Halos 36 na milyong Pilipino ang wala pa ring national ID. Sa kabuang 86 na milyong irehistradong individual, nasa 50 milyong Philippine Identification Card o PhilID na ang naipahatid sa buong bansa. Ukol rito, inirerekomenda pansamantala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtangkilik sa ePhilID na maaring i-print at ma-download bilang bersyon na physical ID na magpapatunay ng pagkakakilanlan sa mga transaksyon. Naglagay ng 3 istasyon ng inuming tubig ang Philippine Red Cross kasama ang local government unit sa Valenzuela City. Ito'y upang matulungan ang publiko na mapatid ang uhaw at init ng panahon. Target nito na makapaghatid ng inuming tubig para sa mga commuters, kung saan nasa 150 bystanders, commuter, empleyado at estudyante ang nakinabang sa inisyatiba. Inaasahan naman na magpapatuloy ang naturang aktibidad hanggang sa susunod na buwan. Nakatakdang simula ng Commission on Elections o COMELEC sa Enero sa susunod na taon ang 3 buwang pagpaparehistro sa mga gadget na gagamitin ng overseas Filipino workers para sa online voting ng May 2025 midterm elections. Ito umano ang unang pagkakataon na ipapatupad ng COMELEC ang internet o online voting method para sa mga overseas Filipino sa mga piling bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magkakaroon ng enrollment sa mga gadget simula Enero 2025 hanggang ika-13 ng Abril. Sa pag-enroll ng mga gadget, inaasahang bibigyan ang mga rehistradong botante ng passcode. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Binawi na ng Philippine National Police ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay matapos aprubahan ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosive Office na ikansela ang License to Own and Possess Firearms o LTOP ni Quiboloy. Base ito sa probisyon sa Comprehensive Firearms and Ammunition and Regulation Act na dahil sa kinaharap na kaso ni Quiboloy. Bukas na sa publiko ang bagong passenger terminal building sa Batangas Port na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Dahil dito, mula sa 2,500 na mga pasahero ay kaya na umano nitong magserbisyo ng 8,000 mga tao. Ayon sa Malacanang, bukod sa benepisyo nito sa turismo ng bansa, magkakaloob din ito ng karagdagang oportunidad sa mga trabaho. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na kapos na ang reserba ng kuryente ng bansa. Ito ay matapos maisailalim sa alert status ang buong bansa. Ayon sa NGCP, maraming mga power plant ang nakapagtala ng force outages at tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Panawagan sa publiko, magtipid at maging wais sa paggamit ng kuryente. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.